Mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni na Ortiz and Pulvida family, Mr. and Mrs. Arzona Arnaiz and family, Marie and Paterno and family, Adelina Torrigosa, Melgrid Carbon, Ian Esquire, Len Barcelona and family, John Paul Cleopas and family, Almasin family, and Santos family. Para sa kaarawan ni na Karen Joy Manding, Cleofe Erespe, Lorenzo Peñano, Pedelino Alok Jr., Alexander Nesperos Jr., Chloe Yasmin Alvarez, Johnny Martinez. Para sa espesyal intensyon ni na Honey Jane Divino for nursing board exam, Antoinette Padilla, Bernal family, Healing and Recovery of Ellen Almasin, Ortiz family, Allen Joseph Ortiz, Love Jane Tan, Ronwald and Hazel Peñano, Hannah Digala, Dami Coronado, Saropa family, April Joy Alop and family, at Mario Polvida. Para sa agarang paggaling ni na Bernadette Olicanes, Carol Centeno, Amelia Bolos, Christian Polvida, at Flora Descodido. Para sa kaluluwa ni na Kevin Colano, Dominador de Lava, Deja Gain, Ednalyn de los Reyes, Samuel Palaruan, Lucita So, Virginia and Ryan Banwa, Annabel Andaya, Lorenzo Peñano, Sinaida Aresgado, Angelita Daliwan, Carmelo Daliwan, Semyon Saroca, Eduardo Atamelia, Fidelino Alok Sr., Manuel de los Reyes, Wilfredo Bunso, Federico Tuden, Lucia Alok, Glenn Alok, Annalyn Belnavarona, Madhar Roque, Jo Marie Alok, Lodovico Pacaonsis, Pilar and Alberto Pacaonsis, Alejandro Abular, Rosario and Rodolfo Abular Sr., Otelia Overiano, Willet Domingo, Carmen Zabarte, Eduardo Sabarte, Alejandria Ortiz, Antonio Ortiz, Fulgencio Aboliso, Perpetuo Aboliso, Eusebio Polvida, Luciano Mendoza, Teodoro Carbon, Rebecca Imas, Tito Mercado, Leonigo Cabanlan, Patrocinio Cabanlan, Angeles Licto, All Souls in Purgatory, Euprosino Aban Sr., Lebrada Aban, Michael Incabo, Rufino Espirito, Marisa Martinez, Cheryl Calam, Barney Aban, Juan and Agustina Padanan, Andres and Patricio Padanan, Estefania Padanan, Silvestre and Buting Padanan, Cristita Jugarap, Raimondo and Ernesto Jugarap, Roberto Danuco Sr., Margarito Danuco Sr., Pilar and Alma Danuco, Jovencio Dolotina, Jail Dolotina, Elmer Dawang, Felicidad Lopez, Leodigario Laines, Leonor and Reynaldo Laines, Lazaro and Maxima Alcantara, Roderick Alcantara, Luciano Laines, Erlinda Agustin, Ruben, Domingo, Dominador Luisa and Alipio Almasin, Jesus Hospicia, Silvestre Araceli, Alvin de Vera Panutes, lahat ng kaluluwa na walang nakakaalala, Francisco Santos Jr., Evelyn Santos, Lorenzo and Paulina Cruz, Romel Cruz, Trinidad Juanico, Celso and Ronald Ortiz, Felicio and Corazon Liwag, Amancio Ronquillo, Ernesto and Manuel Liwag, Gazelle Pacquiao, Jennifer and J.R. Pacquiao, at baby Jennifer Pacquiao Jr.
Tayo po ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Kahapon ay nagkaroon po tayo, noong 29 ay nagkaroon po tayo ng culmination ng Grand Holy Rosary sa parokya. At ngayon naman, kanina, ay ginagawa po din po natin bilang isang Pilipino na nagkakaisa para sa Oktubre na Rosaryo na Grand Rosary po natin. At ang Holy Rosary sa buhay po natin, alam natin ang ating mahal na ina, siya po yung nagdadala sa atin palapit sa ating Panginoong Jesucristo. Sa bawat beads na nagro-rosaryo po tayo, yan po ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo that it represents His suffering, death, and resurrection. And every time that we pray the Holy Rosary, we were deepened in our faith. And Mother Mary journeyed in us. Kaya kanina, inanyayahan ko ang mga magulang na samahan ang kanilang mga anak sa paglalakad papasok dito sa simbahan bilang simbolo na kayo po'y nakikipaglakbay ng pananampalataya. Hindi po natatapos ang baptismo na tinatanggap ng mga bata ang kanilang pananampalataya. Bagkus ating gagabayan tulad ng mahal na ina na laging nagdadasal sa atin habang tayo'y naglalakbay. Maraming mga pagkakasala na nagagawa po natin at saka sa Ebanghelyo, dito may pakita kung anong mukha ng tunay na pagsisisi
sa katauhan ni Sakeo. Maraming pagkakataon na tayo'y lumihis ng landas at hindi natin nasundan ang yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi na tayo nagiging masaya. Bagkus nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na magkakasala ang iba dahil sa galit na ating nadadama dahil sa pagkakasala. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid, sa harap ng banal na Eucharistia, sundan natin ang yapak ng ating Panginoong Hesukristo nang tawagin po tayo sa ating kanya-kanyang pangalan na bumaba ka at ako'y tutuloy sa iyo, katulad ni Sakeo. Aminin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubhang akong nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan, na sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Binibigyan ng Diyos ng panahon ang lahat ng tao para makapagsisi sa kanilang mga kasalanan, dahil hangad niya ang ating kaligtasan. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Panginoon, sa iyong paningin, ang buong daigdig ay para lamang isang butil na buhangin na di halos makatikwas ng timbangan. Para lamang isang patak ng hamog sa umaga sa pisngi ng lupa. Labis-labis ang kapangyarihan mo para gawin ang anuman, ngunit mahabagin ka sa bawat kinapal. Pinagpapaumanhinan mo ang aming mga pagkukulang at binibigyan mo kami ng panahong makapagsisi. Mahal mo ang lahat ng bagay at wala kang hinahamak sa iyong mga nilalang. Kung hindi gayon, ay bakit mo pa sila nilikha? Walang anumang bagay na mananatili kung hindi mo kalooban. At walang makapagpapatuloy kung hindi mo nilalang. Ipinahintulot mong manatili ang bawat nilikha, sapagkat bawat isa ay sa iyo. Ang lahat ng nabubuhay ay mahal mo, Panginoon. Ang diwa mong walang kamatayan ay nasa kanilang lahat. Kaya unti-unti mong itinutuwid ang mga nagkakasala. Ipinaalaala at binababalaan mo sila sa kanilang mga ginawa, upang iwanan na nila ang kanilang masamang pamumuhay. At sa iyo sila manalig, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking iyahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat, magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat, magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalit ang tunay kang dakila at makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Iyong inaapi, inaalis niya sa pagkagupili. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Habang hinihintay natin ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo, nawa pagtuunan natin ng pansin ang mga gawaing mabuti para sa kapwa. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagtawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong
Panginoong Hesus. At kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhig namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay ang lahat. Kailangan din ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya anak niya ay hinigan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Do'y may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbubulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Masasabi po ba natin sa ating sarili na tayo po ay naligaw? Ha? Sa paglalakbay sa mundong ibabaw, ngayon, masasabi mo bang hindi ka naligaw? Sabi ni Jesus dito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Tayo lang pong makakasagot doon sa bawat sitwasyon sa ating buhay. Mga kapatid, mayroon tayong kasabihan na nasa huli ang pakilakas. Nasa huli ang walang nagsasabi na magsisisi muna ako ngayon sa ako gagawin ito. Wala. Mayroon po bang maniniwala na hindi pa huli ang pagsisisi? Gagawin ko ang pagsisisi
na hindi pa nangyayari o matapos ang pangyayari ang bagay na ito o ang sitwasyon na ito. Ano po ba ang mukha ng tunay na pagsisisi? Sino po ba dito ang nakaranas ng nagsisi sa kanyang buhay talaga? Isang sitwasyon na pinagsisihan mo, pakitaas ang kamay. Wow, mga banal na lahat. Totoo, sino po yung nakaranas na nagsisi sa kanyang buhay? Isang sitwasyon na naranasan mo, tapos pinagsisihan mo yung mga bigo sa pag-ibig. Nagsisisi ako dahil ikaw ang pinili ko. Ano po yung mukha ng pagsisisi? No? Ano po yung totoong mukha ng pagsisisi? Malungkot o masaya? Tingnan mo yung katabi mo. Kanina tumaas kayo na nagsisisi pero masaya. Hindi malungkot ang mukha. Okay? Sa buhay ni Zaccheo sa ating Ebanghelyo, masaya siyang nagsisisi. Amen? Kadalasan sa buhay natin, kapag natapos ang isang sitwasyon na hindi natin sigurado at tiyak or nagmamatigas po tayo, yung mukha po natin ay hindi maipipinta kapag nagsisisi. No? Ang kapangit ng mukha kapag umiyak. No? Kaya mga kapatid, ano po ba ang masasabi natin sa buhay ni Zaccheo? Ito po'y laging ginagamit sa retreat. Ang daming mga possibilities na pwede nating isi-share nito. Kung magbibigay po ako ng retreat, ito yung ibibigay ko ng retreat sa mga pare ngayong Lunes No? Pero yung ibibigay ko po sa inyo ay hindi po retreat in terms of retreat. Kung hindi, titingnan po natin yung buhay natin sa buhay ni Zaccheo. Ano po yung buhay niya? Sino siya? Chief tax collector, puno ng mga publikano, taga-kubra ng buwis. Sa panahon ni Jesus, ang taga-kubra ng buwis, makasalanan. No? And then, ano pa? Siya ay kinasusuklaman ng kanyang mga kababayan. Sino ba siya? Hindi siya Samaritano. Kung hindi, siya ay Hudyo. Sa mga kababayan niya, kinasusuklaman siya. Ano pa? Dahil, literally, symbolically, siya ay ano? Ano napakinggan ninyo? Pandak, tama. Ano pang ibang tawag ng pandak? Bansot. Ano pa? Putot sa Bisaya. Ano pa? Unano. Lalaki, pag babae. Pandak, bansot, unano, putot, ano pa? Ang papangit talaga. Kahit gwapo ka, pero pag panda ka, wala, ibubuli ka talaga. No? Ito pong nararamdaman niya, unaffirm siya sa kanyang sarili. Hindi na siya nagiging masaya sa kanyang sarili. No? Bakit? Kahit na nasa itaas siya, punong taga-kolikta ng mga buwis, kahit in the high level of the society, hindi siya naging masaya. Kahit na may purpose pa siya. Pera, privilege, pride. Pag marami kang pera, ma-pride ka, ano kasunod? Ano? Problema. Pag marami kang pera, sinong walang problema na maraming pera? May problema talaga. Mas lalo na kapag walang pera, maraming problema. Kaya makikita natin siya, wala siyang kaibigan. Bakit? Tax collector. Ano po ba ang meron sa pagiging tax collector, taga-kubra ng buwis? Masama po ba to? Ang BIR, masama po ba na taga-kolekta? Ang kinagalit ng mga tao, ng mga kapwa Hudyo niya, dahil sumunod siya sa mga taga-Roma, na ang kinukolekta na buwis na sa mga Hudyo ay dinadala sa Roma. Kasi alipin sila ng Roma noong panahon na yon, after ng Greece, natapos ang pamumuno ng Greece sa mga taga-Israelita,
andun ang mga taga-Roma. At doon, dinadala ang kolekta ng buwis. Hindi masama ang taga-kolekta ng buwis dahil ginagamit ang buwis saan? Sa mga daan. Sa mga simbahan. O simbahan, hindi pala. Sa mga daan, sa mga gusali na binubuo ang isang komunidad. Diyan pupunta ang buwis natin. Ngayon, ang buwis natin, saan na pupunta? Huwag mo na sagutin. Huwag din ang sagutin. Dito sa panahon na ito, masama ang loob ng mga kapwa Hudyo niya. Kasi nakikiisa sila sa taga-Roma. Ang bansot mo talaga. Wala kang awa. No? Ang masama pa dito, dahil sa tax collector, siya ang pinakapinuno, ang mga Hudyo na nagbabayad ng buwis, napakaraming buwis na binabayaran. Instead of 1% of all the income, 1% of all the income, ang ginagawa nila, 1% sa property tax, 1% sa import and export, may tax. 1% doon sa, every time na dadaan ka sa tulay, may tax, may tulwi, may bayad. Every time na kung saan mayroon kang hanap buhay, crops, may tax. Pangingisda, may tax. Pagkain, may tax. Lahat ng uri ng pagkabuhayan ay dapat may tax at magbabayad ka ng buwis. Ngayon, may cut doon si Zacchaeus. Sa halip na 1% sa buong income, kung isang tao, meron po doon, lahat na yun. Hindi isa-isa po yun. Ang masaklap pa nito, dahil siya ang puno, mayroong taga-kolekta ng buwis sa ibaba. Yung tinatawag na actual tax collector, mayroon din silang cut-off doon. At ang pinakamasaklap pa rin dito, ay mayroon silang tinatawag na carte blanche, blankong papel, blankong chike. At doon, pwede nilang sabihin dahil sila ay makapangyarihan, sila may hawak, wala namang liquidation. Kung mapapansin po natin sa ibang pahina ng Ebanghelyo, magkano ang utang mo sa master mo? 100, ilagay mo dyan 50. Magkano ang utang mo? Ilang sako? 80, ilagay mo dyan 30. Pwede nilang gagawin yon. Kaya ang nakasama dito, he added tax payment for his own convenience, for his own enrichment. Doon na ang mga tao na nagagalit dahil sobra talaga. Umiiyak na ang mga tao. Yung tinatawag natin cry of the poor. Kaya si Jesus doon, talagang sadyan, dumaan si Jesus. No? Daanan, way of life. Na kung saan si Zacchaeus, maliit. Alam niya, bakit? Naramdaman na niya Naramdaman niya, binubuli siya, bansot ka, panda ka, unano ka, pag nakikita ng mga tao, kahit maraming pera. No? Kahit maraming pera noon, ganun ang ginagawa, hindi na nirespeto, nawala na yung dignidad sa buhay niya. Kasi sa mga ginagawa niyang hindi tama. Kaya hindi siya nagiging masaya sa kasalukuyang buhay niya. Kaya narinig niya si Jesus. Dumaan si Jesus. Nung dumaan si Jesus, napakaraming tao. Gusto niyang sumiksik pero hindi siya makasiksik. Bakit? Bakit kasi sisiksik dito? Umalis ka, makasalanan ka. Kasama ni Jesus ang mga Hudyo. Kasama ang mga disipulo. Kaya ang ginawa ni Zacchaeus, wise siya. Nagpauna siya, tumakbo. No? Tumakbo, papauna, at nakakita ng sikomoro, umakyat. At doon, napapansin ni Jesus. Dahil gusto niyang magbago sa kanyang sarili. Mayroon siyang ginawa sa kanyang sarili na kung saan hindi nakikita ng mga tao. At gusto niya na makita ito ni Jesus. Dahil gusto niyang bumalik sa Panginoong Diyos. Sinabi ni Jesus, bumaba ka sa kiyo. Bumaba ka. Tutuloy ako sa bahay ninyo.
Ito na namang mga tao, makikihabulubilo siya sa makasalanan. Inakusahan si Sakeo kaagad-agad na itong tao nito ay puno ng kasalanan. Dapat hindi makahalubilo ang isang guro dahil ang isang guro ay malinis doon sa isang taong makasalanan. Magiging unclean. Kaya si Jesus bilang isang Diyos, isang master, isang guro, kakaiba sa lahat ng mga guro noong panahon na iyon dahil hindi talaga nakikihalubilo ang isang guro na matataas doon sa mga mabababang antas na mga tao kahit mayaman, basta mamarkaan yan sa lipunan ng makasalanan talaga yan at ang hirap na itataas sa lipunan ang kanyang sarili. Yung mga binubuli. Ang hirap po noon, mga kabataan, huwag kayong mambuli. Kung ano po yung nakikita sa inyong kapwa kaklase. Hindi kumikibo, hindi nagsasalita, minsan nagkakamali. Huwag ninyong ibubuli dahil hindi ninyo alam kung ano ang nasa loob ng kanyang puso. Kung ano ang kanyang dinadala. Kapag binubuli po ninyo yan, negative ang makukuha. Kung may problema sa pamamahay, instead of magkaroon siya ng katiwasayan sa loob ng classroom sa inyo, kapag binubuli, mas mabigat po yun dahil wala nang tumatanggap sa kanya. Parents, alam niyo po ba ang nangyayari sa inyong mga anak? Maraming mga pangyayari sa inyong mga anak na hindi sinasabi sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan. And sometimes, kailangan natin mabuksan. Kailangan natin i-connect. At dito papasok ang buhay ni Sakeo. Si Jesus tinanggap niya si Sakeo. Hindi sa pera. Hindi sa pera na kung saan ibibigay ko, Panginoon, ang kalahati ng aking ari-arian sa mga mahihirap. 4 na ibayo kung mayroon man akong naaapakan. Hindi tinanggap ni Jesus si Sakeo dahil sa pera. Kung hindi, nakita ni Jesus ang totoong pagbabago ni Sakeo. In line doon sa desire ng kanyang puso na gusto niyang i-repair ang nasirang relasyon. And sometimes sa pamilya po natin, may nasisira po tayong relasyon. Hindi po yun maaapakan, matatapalan ng pera. Hindi mo mababayaran ang emosyon na sisisira. Kung hindi, totoong pagsisisi at paghingi ng tawad. Bakit mga kapatid? Dahil kung hindi po ginagawa ito ni Sakeo, alam na niya sa kanyang sarili na mabigat na kahit may pera siya, hindi na nakapagbigay ng kaligayahan ang pera sa kanya. Dahil ang kasalanan ang nagpapabigat ng inyong nararamdaman. Ang kasalanan ang naghahari sa inyong mga puso, sa ating mga puso. Kaya nakita ni Sakeo si Jesus na ito lang po yung magbibigay sa kanya ng kaligayahan dahil sa komunidad niya, hindi na siya tanggap at namamarkahan na siya sa kanyang pagkakasala kahit na hindi man niya ginagawa dahil mayroong batas na sa batas noon may cut-off siya kahit hindi niya ginagawa na kumukuha markado na siya ay makasalanan kahit hindi ginagawa minamarkahan na makasalanan at ang bigat po noon. Doon lang nakita ni Sakeo na may value siya sa ating Panginoong Hesukristo. And sometimes, yung mga bata, hindi nila mararamdaman ang kanilang kahalagahan sa pamilya, sa nanay at tatay na laging nag-aaway. Ang dinigan, minsan sila'y nagiging Sakeo. Hinayaan natin na ang kasalanan ang magkahari. Okay lang, pagdating sa bahay, kain ka, manood ka ng TV, cellphone, hindi na mag-uusap, hindi na magdadasal, wala nang kumustahan sa mga bata. Ano mangyayari sa ating bansa kung hindi natin i-form ng tama ang mga bata?
Payag lang po ba na ganun lang ang ating bansa? Sino pong magsisimula po dito? Dahil ba sa kultura na ganito, okay na. Bahala na lang. Pera-pera na lang. Klaro ipinakita na hindi makapagbigay. Kahit pa ilang utak ang gagawin po natin para itaas natin ang ating pamumuhay. Hindi yan makapagbigay ng kaligayahan. Ang makapagbigay ng kaligayahan sa bawat isa, yung tunay na pagbabago na nanggagaling sa ating puso. Kahit patapalan po tayo ng maraming pera, kung hindi man natin magagamit ng tama ang pera, hindi tayo magiging tunay na masaya. Kaya true repentance, mga kapatid, it involves the change of heart, not only the change of behavior. Why? Because your value is measured by what God says to you. Not being measured, but by what other thinks about who you are. Kaya mga kapatid, sinabi ng Diyos, ang kaligtasan ito ay dumating sa pamamahay na ito. Hindi literal lamang na pinapapasok ni Sakeo si Jesus sa kanyang pamamahay, kundi binuksan ni Sakeo ang kanyang puso upang pumasok si Jesus sa kanyang buhay. Bakit? Dahil nakita niya na si Jesus ang lahat sa kanya. God for him, Jesus for him, is everything and all. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nakatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Maria pinagpakasabi ni Poncio Pilato, itinapos sa krus na matay din, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatong araw na buhay magmuli, umakyat sa langit, nalulugtog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uupo sa namubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, ipinalangin natin na ating din makamtan ang diwa ng pagiging bukas palad at pagmamahal na ipinapakita ni Kristo kay Sakeo. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Leon ika-14, kay Obispo Aldo at sa lahat ng mga obispo, pari, religyoso at mga laiko, nawa sa pagsunod sa halimbawa ni Kristo, ay dapat nilang maisakatuparan ang kanilang misyon na hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Emir ng Kuwait, kanyang kamahalan, Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, kanyang kamahalan, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at ingatan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga itinatakwil o isinasantabi ng lipunan,
Nawa sa halimbawa ni Kristo ay maipadama natin sa kanila ang pagkakaibigan, malasakit at pagtanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na naririto ngayon, nawa sa bawat pagkikita natin sa Panginoon ay lalo tayong tumatag sa ating pananampalatayang Kristiyano at mahikayat na isabuhay ito ng may katapatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Para sa pangmatagalang kapayapaan sa mga lugar na dumaranas ng kaguluhan sa daigdig, naway manaig ang katarungan at pagkakasundo upang ang lahat ng tao ay mamuhay sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panginoon, ipinakita mo sa amin ang mga kamangamanghang halimbawa ng pag-ibig. Sa iyo, laging may pag-asa para sa pagbabago ng buhay. Naway bigyan mo kami ng pag-asang ito sa aming sariling pamumuhay at maging huwaran kami sa pagkikitungo sa aming kapwa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakabalik ng tao sa San Sinuko. Kaya't minabuti niyang siya ay panganak ng biring bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna,
Ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawahan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.